Halina't himayan natin ang isang malaking krisis na gumugulo ngayon sa buong bansa. Isang perfect storm ng mga iskandalo sa korupsyon na talagang sumusubok sa katatagan ng Pilipinas. Grabe yung galit ng mga tao ngayon sa Pilipinas. Pero alam nyo, hindi lang ito tungkol sa isang issue. Ang totoo, para itong isang perfect storm, isang sabay-sabay na pagsabog ng iba't ibang skandalo na yumanig sa buong bansa. Okay, simulan natin. Unang exhibit, itong tinatawag na flood control fiasco. Isang napakalaking iskandalo kung saan yung pondong dapat sana para proteksyon natin sa baha, biglang naglaho. At sa gitna ng gulong to, andiyan yung mga tinatawag na ghost projects. Alam niyo ba kung ano yon? Ito yung mga proyektong binayaran ng gobyerno, bilyon-bilyon. Pero sa papel lang pala nakatayo, sa totoong buhay, wala. At hindi to basta-basta ha. Isipin nyo, umabot sa mahigit 20 bilyong piso yung halaga ng mga assets na na-freeze ng mga investigador. Galing yan sa mga bank account ng mga kontraktor at ilang politiko na sangkot daw. Grabe yung halaga. At base sa investigasyon, lumalabas na talagang isang malaking sistema ito. May 421 na confirmed ghost projects at ang mga isinasangkot, hindi mga pipidsugin, mga dating House Speaker, Senador at marami pang opisyal. May sistema raw ng kickback na 20 to 30% kada proyekto. Pero eto yung parting parang sa pelikula. May isang dating security aide na tumestigo. Nagde-deliver daw siya ng mga maletang punong-puno ng cash. Bawat maleta aabot ng 50 million piso. At ang tawag nila sa pera, basura. Ganun na lang yan sa kanila. Okay, yan ang Exhibit A. Ngayon, punta naman tayo sa Exhibit B. Isang kwento na parang spy thriller tungkol sa isang mayor ng isang maliit na bayan na may napakalaking sekreto. Ang kwento ng pag-angat at pagbagsak ni Alice Go, parang roller coaster, di ba? Mula sa biglaang pagkapanalo bilang mayor hanggang sa ma-raid yung compound sa bayan niya, tapos yung pagtakas niya na parang action star hanggang sa mahuli siya at mahutulan. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Kaya, ang pinakamalaking tanong talaga ay, sino ba talaga si Alice Go? Kasi sa investigasyon, dalawang magkaibang pagkatao ang lumabas. Sa isang banda, siya si Alice Leal Go, ang Pilipinang mayor. Sa kabila naman, siya si Guo Huaping, isang Chinese national na sangkot daw sa mga malalaking krimen. At dito na nagkaalaman lahat. Dahil ayon mismo sa NBI, nang kinuha nila ang fingerprints, ano sa tingin nyo? Nag-match. Yung Pilipinang mayor at yung Chinese national na may mga kaso, iisang tao lang pala. At para sa ating huling exhibit, medyo mag-iiba tayo ng tono. Mula sa spy thriller, papunta tayo sa medyo katawa-tawa pero nakakagalit pa rin. Dito, malalaman natin kung paano ginastos ang confidential funds ng gobyerno gamit ang mga resibo ng chichirya. Isipin nyo to ha, yung Office of the Vice President nakagastos daw ng 125 million pesos na confidential funds. Ang nakakagulat, ginawa nila yun sa loob lang ng 11 araw. Paano nangyari yun? At nung hiningan sila ng prueba kung saan napunta yung pera, nag-submit sila ng mga resibo. Ang problema, yung mga pangalan ng nakapirma, parang pamilyar, di ba? May Mary Grace Piatos, Chippy McDonald's, Tunog Snack Food lahat. So para sigurado, chinek yan sa Philippine Statistics Authority. At ang sabi nila, negative record. Ibig sabihin, walang totoong tao na may pangalang Mary Grace Piatos. Naging sobrang unbelievable nito na nag-alok pa yung mga mababatas ng 1 milyong pisong reward para sa kung sino mang makakahanap sa kanya. So, meron tayong ghost projects, isang mayor na may secret identity, at mga resibong pang-chichirya. Paano nagkakakonekta ang mga to? Well, lahat yan simptomas ng isang mas malaki at sirang sistema. Ayon sa mga source, ang mga pasabog na ito ay posibleng resulta ng matinding awayan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na kampo sa politika. Ginagamit daw nila ang mga isyu ng korupsyon para tirahin ang isa't isa. At hindi to basta nangyayari lang. Mukhang may plano. Parang two-step process. Una, palalakihin yung budget, lalo na sa mga project tulad ng flood control. Pangalawa, sisiguraduhin sa mga kaalyado mapupunta yung kontrata at siyempre yung mga kickback. At kung papansinin nyo yung mga sinasabi ng mga politiko, makikita nyo na magkaiba yung diskarte. Ang Senado, yung tono nila parang para sa galit ng taong bayan. Ang House naman,
na mas malapit sa local politics, madalas ang sinasabi nila ay para makaiwas sa issue. At lahat ng ito, nagdadala sa atin sa isang napakahalagang tanong. Sa isang sistemang ganitong kagulo at tila bulok, posible pa nga bang makamit ang tunay na hustisya? Gaya nga ng sinabi ng isang academic, kapag yung perang pang flood control, ninakaw at saka bumaha, hindi lang yan simpleng trahedya. Isa yang moral na pagkabigo ng buong estado. Napakasakit isipin, di ba? Kaya maiiwan sa atin ng isang napakabigat na tanong. Kung yung mga institusyon mismo ng gobyerno ay ganito nakokompromiso, may pag-asa pa bang managot ang mga dapat managot? Posible pa ba ang tunay na accountability? Yan ang tanong na kailangan nating lahat pagnilayan.